Disaster risk reduction and mitigation and climate change adaptation. Every year, balik-balik. Every Ang bagyo, year. ang baha, ang landslide. Pero every Expected na year. yan. Expected Bakit na yan. parang first timer tayo sa disaster, bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Grabe kasi kurakutan. Oh, sabi ni BBM, tanggapin nyo na lang. Hindi pwedeng Ibahin nyo na lang ang inyong pag-iisip. sabihin natin na ganyan talaga ang Ganyan talaga ang buhay. natin. Na ganyan talaga Change your mindset. ang bansa natin. Diba? Oh, Hindi normal yan. hindi normal. Ang nagsabi nun mga kababayan namin, yung normal na ito. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda, ulit, dyan, Kawawa. sa atin, sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. Same. No joke. Diyos ko, Lord. Ganyan Pag naman ka sana. hindi handa ang ating bayan. Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan every year sa Darating ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na naggugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo Ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin natin? kasi ano sasabihin, ganyan talaga yan. Wag na lang pabayaan na. Ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga yun. Hindi pwede na ganyan. Nakikita natin ang handaan ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Not Hindi siya impossible. impossible dream. Para kay BBM, impossible dream yan mga kababayan. Wala na nga, surrender na nga siya. Ganyan talaga. Why don't you change your mindset? Kasi, I'm sure, nakita nyo na yan. Ay, Saan man kayo galing, o kung dito man, sa Kuwait, o kung saan bansa man kayo galing. Kaya yan yung mga hindi ko alam bakit nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero bakit natigil? Kasi alam naman natin kung anong gusto natin makita Hindi para pinatuloy, sa mga ating kababayan. bayan. Alam natin Mga kung anong proyekto. pangarap natin para sa ating bayan. Ginawang ayuda ni Bangag Pero mga bakit? kababayan. Tambalus-lus. Hindi natin nakikita. Nakikita natin sa ibang bansa. Alam nyo, kami, yung iba sa inyo siguro, dinala na ang pamilya, kung nasaan man kayo sa abroad, or naiwan doon. Kami, mga naiwan doon, na walang planong umalis sa Pilipinas. Ayaw namin magtiis ng hindi maayos, madumi, walang disiplina. Ayaw namin magtiis sa ganon. Kasi gusto namin kung ano yung maganda sa ibang bansa. Yun ang nakikita at naiwan natin para sa ating pamilya at sa mga susunod sa atin. Dahil patapos na tayo, di ba? 28 years old na tayo. Malapit na tayo mag-retire. Malapit na mag-expire. Diba? So yung mga susunod sa atin, yung mga anak natin, mga apo natin sa tuhod, huwag niyong sabihin sa akin na hanggang ano na pa tayo, 2025, pagdating ng 2060, magugulat pa rin sila sa bagyo. Uy, may bagyo. Uy, may Tapos sasabihin, ganyan talaga. landslide. Ganyan pa rin. Hindi pwede yun. Or iikot-ikot pa rin sila kahit saan para humingi ng
Tapos si BBM mga kababayan, ay nako. Parang naging inspector na naman ngayon mga kababayan. Parang naging quality control. Padampot-dampot ng semento mga kababayan. O tingnan niya yung semento. O, ang dali lang parang pulburon. Malalambot daw mga semento mga kababayan. Ay, hindi maganda to. Wow! Yung financial sa pagpapagamot, pwede. Hindi ganon. Ayaw natin magtiis. Ayaw nating magtiis. Gusto natin kung ano yung meron maganda sa ibang bansa, meron din tayo. Paano natin magawa yon? Pero kung si VP Sara Duterte mga kababayan, kulang ang 6 years. Sana papayag tayo mga kababayan kung mayroong charter change kapag si Sara na. Dahil it's a matter of trust mga kababayan Ngayon, ayaw natin ng ganyan dahil mga bangag Pero kung si Sara, bigyan ng panghabang buhay ito si Sara mga kababayan ng mandato. Di ba gaganda ang bayang ito? Sa pagtutulungan natin na ibalik at ituloy ang pagbabago para sa ating bayan. Alam mo, mapunta na tayo sa 9-day, ma'am. Ano oras na? Baka magsi-CR na si Kasi VP naman, Inday merong nag-aantay sa Sabi niya nagre-revolution daw ang kanyang tiyan mga kababayan. alas 6 mamaya. Kumain siya ng keso. Kaya ayaw niya. Bakit mga kalaban ninyo yun ng mga Pilipino? Joke lang, ma'am. Mga kalaban ninyo yun sila? No. Kasi sabi nila, nung ginagawa namin yung event dito sa Kuwait, sabi, hindi pwede na magsama sa isang programa. Sabi ko, alam niyo kung anong sasabihin ko, sinabihan ko yung kasama ko sa opisina, kung anong sasabihin ko sa unang programa, yan din yung sasabihin ko sa pangalawa. Hinati pala mga kababayan sa dalawa ang event. Ayaw magsama. Pero puro supporters si Sara. Ulitin ko yun. Lahat yun. 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati. Ulitin ko lahat yun. So sabi ko, pwede ba, isahin na lang natin yan para sabi nila, hindi daw sila. Ayaw. Ayaw daw nila sa inyo. Joke lang. Hindi pa din tayo magkasya kasi 200 sila. Hindi Tapos magkasya. 100, saan natin ilagay ang 200 dito? Kulang na. Kaya dapat ipaghiwalay talaga kasi ang venue natin hindi kaya. Disyerto din yan mga kababayan, walang open grounds. Na mainit masyado. 1,100. 1,000, wow. So, Sa ibang bansa yan mga kababayan Sinadya talaga nilang pumunta dyan kahit may trabaho yung ilan. sa pagsasara, Kay BBM mga kababayan, mga Indiano. Ang nagpunta kay BBM mga kababayan nung nandun siya sa India, Filipino community daw. Halos kalahati Indiano. And then kalahati staff niya mga kababayan. Sko. Ang mga Pilipinong talagang nandun OFW ng India na napunta. May nagpunta pero nakasimangot. huwag natin kalimutan lagi ang pagpapasalamat sa Diyos, Allah, sa lahat ang binigay niya para sa buhay natin. Kahit sobrang liit niyan, kailangan magpasalamat tayo dahil kahit maliit yan sa paningin natin, malaki yan para sa ibang tao kasi wala silang ganyan. Kaya hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Ang nakatulog lang tayo sa kung anong wala tayo. Pero hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo. Pero Be wala thankful, yan. be thankful. Sa ibang tao. Kailangan natin ng pagpapasalamat. Yung kasama namin sa bahay, galing yun siya, household staff ang trabaho niya noon. Galing siya abroad. Tapos, isang beses, nagkwentuhan kami. Matagal na yan siya sa amin. Mga sobrang 10 years na siguro yan sila. 10 years. Tinanong ko siya, sabi ko, ano yung naranasan mo nung naging household staff ka sa abroad? Sabi niya, mahirap. Kasi hindi ka naman binibigyan ng tulog Matutulog ka Grabe lang no. kapag walang utos. Grabe no. Yan lang yung tulog mo.
Hindi yung tulad sa atin dito sa Pilipinas, na kapag alas 9 na alas 10, matutulog na ang tao, tapos gigising ng alas 5, alas 6 na umaga. Sabi niya doon, pag tumigil ang utos, matutulog ka. Hindi din, walang para sa kanila, walang para sa kanya. Ang kain para lang sa kung sino yung may-ari ng bahay. So kung Paano kakain? may maiwan, swerte ka. Parang aso mga kababayan. Kung walang maiwan, pag-antay ka sa Kawawa, no? Ating mga kababayan. sa Pilipinas. Sabi ko, nagtanong ako, bakit ka umuwi? Kasi tinanong ko yung sweldo. Dito yung sweldo. Tapos, sa Pilipinas, hindi naman ganun kalaki yung sweldo ng household staff. Bisaya. Sabi niya, Pangit okay na ang lang signal, na mga magutom kababayan. ako sa bukid dahil wala akong trabaho. Pagtsatsagaan ko na lang na magtanim para benta ko, para may mabili ako na karne, isda para sa mga anak ko. Sabi niya, okay, maggutom ako nang wala akong trabaho. Pero sabi niya, hindi matanggap. Siya, pobre lang po yung kay Sarah, pero dili madawat sa ako ang kasi Mahirap la ako pero hindi natatanggap ng aking puso. Yung treatment daw mga yung kababayan. words of wisdom na yan. Huwag ninyong ipagpalit ang inyong pagkatao, ang inyong dignidad bilang isang tao. Kasi yung treatment o pakikitungo na ganyan ay hindi makatao. Hindi makatao. Bumalik na lang kayo sa Pilipinas. Pag-usapan na lang natin sa Office of the Vice President kung saan ba kami makatulong. Yan mga kababayan. Sana si BBM ganyan ang ginawa, no? Yung mga Sabi nga ni abusong Mama, mga na inapakan ng mga dignidad mga kababayan ng OFW, tutulungan livelihood dito sa Pilipinas. bahala na gutom ako dahil wala akong trabaho, pero hindi ko magawa. Na pobre na ko, nagtrabaho ko, pero ginatuyo ang pagpagutom sa apuan. So gusto ko iiwan sa inyong lahat na you will always have a friend in the office of the Vice President. And you will always have an enemy called Nagnag. Gusto ko ulitin, Friend natin si Sarah. papasalamat ko sa inyong lahat, sa imbitasyon ninyo, sa inyong oras araw Sa na ito, oras. at sa inyong patuloy na suporta sa akin, sa aming pamilya, at sa ating mahal na Pilipinas. Mga kababayan, mahalin natin Mahalin natin Pilipinas ang Pilipinas. para sa Diyos, sa bayan, bayan, at sa bawat Bawat pamilyang Pilipino. Pilipino. Syukran. Shukran. Thank you.